Gutom na talaga ako, ate. Hindi ko na kaya. Daing ng bunsong kapatid ni Adeline. Crystal, wala tayong perang pambiling pagkain. Ate, kanina pa tayo lakad ng lakad dito pero wala naman tayong makitang pagkain. Reklamo ni Crystal sa kanyang ate. Medyo malayo-layo pa tayo sa bayan, Crystal. Tiisin mo muna ang gutom mo. Makakakain din tayo mamaya pag nakarating na tayo sa bayan. Sana nga ate, pagdating natin dun makakita tayo ng pagkain. Nanghihina na talaga ako sa gutom, ate. Konting tiis na lang, Crystal. Saka tumingin-tingin ka na lamang din sa paligid mo. Baka may makita kang tira-tirang pagkain na iniwan na lang. Suwestyon ni Adeline sa kapatid. Ha? Anong sabi mo, ate? Gutom na wika ni Crystal. Huwag ka nang magreklamo, Crystal. Kung gusto mong mapawi ang gutom mo, ay sundin mo na lamang ako. Malalampasan na rin natin ang lahat ng ito. Seryosong wika ni Adeline kay Crystal. Sana nga, ate. Hindi pa natapos ang sasabihin ni Crystal nang walang ano-ano'y may bumangga sa kanilang lalaki. Sa tansya nila'y hindi nalalayo sa edad ng kanilang ama, dahilan upang matumba silang dalawa. Aray! Daing nilang dalawa. Ano ba yan? Harang-harang kasi. Galit na wika ng lalaking nakabangga sa kanila, habang ito'y tumatayo at nagpapagpag ng kanyang damit na nadumihan. Naku, pasensya na po kayo, kuya. Hindi ka po namin nakita. Paghingi ng paumanhin ni Adeline sa lalaki. Ikaw din naman, kuya. Hindi ka rin nakatingin sa tinadaanan mo. Kasalanan mo rin kaya nabangga mo kami. Mataray na wika ni Crystal sa lalaki. Buisit, usal ng galit at tila aligagang lalaki. Teka, may alam ba kayong pwedeng pagtaguan dito? Tanong nito sa kanilang dalawa. Naku, wala po. Hindi po kami taga rito Sagot ni Adeline. Ayun may drum dyan. Diyan ka lang magtago. Sabat muli ni Crystal nang tinuro nito ang drum sa gilid nila. Ayun, sakto. Wika ng lalaki sabay pasok sa loob ng drum upang doon ay magtago. Hindi pa nakakalayo sina Adeline at Crystal nang muli silang tawagin ng lalaki. Hoy, kayong dalawa, huwag niyo akong ituturo kung nasaan ako Kung hindi, malalagot kayo sa akin. Sigaw ng lalaki sa kanilang dalawa. Napatango na lamang ang magkapatid at nagpatuloy sa paglalakad nang biglang may makasalubong silang mga pulis. Agad namang nakaramdam ng kaba si Adeline at napagtantong masamang tao pala ang kausap nila kanina. Naku, ate, ayun na yung mga pulis. Natatakot ako. Mahinang usal ni Crystal sa kanyang ate. Shh! Huwag kang kabahan, Crystal. Ako ang bahala. Basta't huwag ka na lamang magsalita, okay? Wika ni Adeline sa kapatid. Maya-maya pa ay naririnig nilang tinatawag sila ng isang pulis. Kung kaya't napatigil sila sa kanilang paglalakad. Psst! Tigil, hoy! Kayong dalawa, may nakita ba kayong lalaking tumatakbo papunta dito? Tanong ng mga pulis sa kanila. Naka-jacket na kulay itim at naka-short na kulay blue. Napansin nyo ba? Opo, mamang pulis. Nandun po sa banda doon. Tumakbo po doon. Sabay turo ni Adeline sa kaliwang direksyon. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo, bata? Opo, sigurado po ako. Okay, sige, salamat Men, dun daw tayo sa gawing yon. Takbo! Sabi ng leader ng mga pulis at saka pinuntahan ng direksyon na tinuro ni Adeline. Samantala nagpatuloy na sa paglalakad ang magkapatid nang bigla na lamang magsalita si Crystal. Teka ate, bakit tayo alis? Di ba sabi nung lalaki, bibigyan niya tayo ng pera basta wag lang natin siyang ituro? Usisa ni Crystal sa kanyang ate. Ano ka ba, Crystal? Nagpapaniwala ka naman dun sa lalaking yon. Tignan mo nga, hinahabol siya ng mga pulis. Baka mamay masamang tao yon, tapos madamay pa tayo. Kaya halika na, bilisan na natin ang paglalakad para makarating na tayo sa pupuntahan natin. Suwestyon ni Adeline sa bunsong kapatid. Nagugutom na talaga ako, ate. Baka pwedeng kunin na muna natin yung perang ibibigay ng lalaki. Wika ni Crystal habang hinihimas ang tiyan na kanina pa kumukulo. Pwede ba, Crystal? Huwag matigas ang ulo mo Baka mapahamak pa tayo sa gagawin mong yan Naiinis ng wika ni Adeline sa kapatid. Bahala ka kung ayaw mo. Basta ako kukunin ko yung pera. Sayang din yun, ate. Wika ni Crystal. Nakmang babalik na sa kinaroroonan ng lalaki
nang bigla nila itong makita. Ano nga bang pangalan nyo? Tanong nito sa kanila. Ako po si Crystal. Adeline naman po ang pangalan ng ate ko. Sagot ni Crystal na nauutal pa. Okay, siya nga pala. Salamat sa hindi nyo pagturo sa akin kanina. Dahil dyan ay bibigyan ko kayo ng pera. Saad ng lalaki. Salamat po pero mawalang galang na po kuya. Bakit po kayo nahabol ng mga pulis? Usisa ni Adeline sa lalaki. Wala nang marami pang tanong. Ang mahalaga ay na ang pamasahe nyo. Umuwi na kayo sa bahay nyo. Utos ng lalaki sa kanilang dalawa. Nako kuya, wala po kaming bahay dito sa lugar na ito. Kung pwede po sana, ay makituloy po muna kami ng ate ko sa tinitirahan nyo. Pakiusap ni Crystal sa lalaki. Ano ka mo? Hindi kayo taga rito? Tanong ng lalaki. Opo kuya, hindi po kami taga rito. Ulit ni Adeline. Saglit lang po kuya, ano po bang pangalan nyo? Muling usisa ni Crystal. Wilson. Wilson ang pangalan ko. Okay sige, kung wala pa kayong matutuluyan, isasama ko muna kayo sa tinutuluyan ko. Ngunit nag-aalangan si Adeline na sumama, na agad namang napansin ni Wilson. Okay sige, kung nag-aalangan kayong sumama sa akin, kayo ang bahala. Pero sinasabi ko sa inyo, mahirap ang buhay sa lansangan. Pwede kayong mapahamak anumang oras, lalo na't mga babae pa naman kayong dalawa. Wika ni Wilson sa dalawa. Bago po kami sumama sa inyo, sagutin niyo po muna yung tanong ko. Bakit po kayo hinahabol ng mga pulis kanina? Usisang muli ni Adeline. Tara sa bahay, doon ko sasagutin ng tanong nyo. Wika ni Wilson sa dalawa. Ate, huwag ka na maraming tanong dyan. Halika na sumama na tayo sa kanya. Kesa naman dito tayo sa kalsada abutan ng dilim. Nainis na wika ni Crystal sa kanyang ate. Adeline, hindi ako masamang tao. Wala lang akong pagpipilian. Ginagawa ko yon para mabuhay. Paliwanag ni Wilson sa kanila. Ano po bang ginagawa niyo, Kuya Wilson? Nagnanakaw? Dire-diretsong tanong ni Adeline sa lalaki. Oo, nagnanakaw ako. Sa lugar na to. Mamamatay ka kung hindi ka makikipagsapalaran sa buhay. Katulad ng mga batang kasing edad nyo, pag nanakaw ang ginagawa nila para makasurvive sa hirap ng buhay. Kung hindi namin gagawin to, mamamatay kaming dilat ang mga mata namin sa gutom. Saad ni Wilson sa kanilang dalawa. Paano po yung sinasabi nyo na baka mapahama kami lalo na paggabi? Inosenteng tanong ni Crystal. Delikado sa lugar na to, lalo't hindi naman kayo lehitimong taga rito. Pwede kayong mapagtripan ng mga batang kalye. Kaya kung ako sa inyo, kung gusto nyong mabuhay, ay gayahin nyo ang ginagawa ko. Saad pa ni Wilson. Paano pag nahuli ka ng mga pulis sa ginagawa mo? Tanong ni Adeline. Yan ang iingatan mo. Huwag na huwag kang magpapahuli sa mga pulis. Tumakbo ka ng pinakamabilis hanggat sa kaya mo. Magtago ka kung kinakailangan. Turo pa ni Wilson sa kanila. At dahil nga wala silang pagpipiliang magkapatid, ay ginawa nila ang ginagawa ng halos lahat ng kabataan na nasa lansangan. Lumipas pa nga ng halos 1 taon, ay naging veteranong magnanakaw at snatcher na nga silang dalawang magkapatid. Hanggang isang araw, sa hindi inaasahang pagkakataon. Umaga ng araw na yon, nagpunta ng palengke si Doña Bettina upang mamalengke. Kahit marami silang katulong, mas gusto ng matanda na siya na lamang ang pumunta ng palengke upang mamili ng kanilang stocks. Nang araw na yon ay mag-isang lumakad ang Donya. Hindi pa naman ito gaanong katandaan, kung kaya't pihasa pa ito sa pagdadrive. Mas gusto kasi niya na mag-isang mamili dahil ayaw niyang may sumusunod sa kanya. Pakaramdam niya kasi ay minamadali siya kapag may nakasunod sa kanya. Pinagbubuhat naman siya ng mga boys sa palengke ng mga pinamili niya, kung kaya't wala siyang problema sa pagbibitbit ng mga mabibigat. Maya-maya pa, ay nakarating na nga ang matandang Donya sa palengke. At dahil araw ay yun ng linggo, kung kaya't napakaraming tao, wala na nga halos siyang maparkingan. Kung kaya't ipinark niya na lamang ang kanyang sasakyan sa gilid ng kalsada, hindi niya na dinala pa ang kanyang bag na may lamang pera dahil baka madukutan pa siya sa dami ng tao ng araw na yon. Pagkalak ng sasakyan, ay agad na tinungo ni Doña Bettina ang loob ng palengke. Lingid sa kanyang kaalaman, na kanina pa pala nakamasid ang magkapatid na sina Adeline at Crystal sa kanyang pagdating. Ate, umalis na yung mayamang babae. Halika na, aya ni Crystal kay Adeline. Shh,
Dito ka lang, Kristal. Tignan mo kung may tao. O pabalik na yung matanda. Ako na ang bahalang magbukas. Wika ni Adeline na dahan-dahan ang pagkilos. Sige ate, mag-iingat ka ha. Sa kabilisan mo, baka bumalik na yung matandang babae. Nag-aalalang wika ni Kristal sa kanyang ate. Dahan-dahan ngang tinungo ni Adeline ang kotse ni Doña Bettina. Kinalikot niya ito hanggang sa maya-maya pa ay nabuksan niya na nga ito. Wow, ang daming pera. Nasambit naman ni Adeline nang makita ang bag kung saan naroon ang winidrang pera ng matanda kanina sa bangko bago magtungo sa palengke upang mamili. Samantala sa kalagitnaan ng pamimili ni Doña Bettina ay biglang nagring ang telepono niya. Ito ay si Ina, ang kanyang anak na nasa kabilang linya. Hello Ina, anak, bakit ka napatawag? Wika ni Doña Bettina sa kabilang linya. Ma'am, nasan po kayo? Bakit wala kayong kasamang driver at kasambahay? Usisa ni Ina sa kanyang mami. Andito ako sa palengke anak. Bakit? Ma'am, pwede po ba pakicheck sa kotse? Kung dyan ko po naiwan yung bracelet ko, wala po kasi dito sa room ko eh. Wika ni Ina. Okay, sige anak. I-check ko na lamang sa kotse. Baka dun mo lang naiwan. Wika ni Bettina at agad nang bumalik sa kinaroroonan ng kanyang sasakyan. Malayo pa lamang ay natanaw na ni Bettina na may dalagita sa loob ng kanyang sasakyan. Kaya naman dali-dali siyang napatakbo sa kinaroroonan ng kanyang sasakyan. Habang si Adeline naman ay hindi na malaya ng pagdating ng matanda dahil sa dami ng pera na nakita niya sa kotse nito. Huli ka! Wika ni Bettina, sabay dakma sa dalawang kamay ni Adeline. Agad na pinusasan ng matandang babae ang dalagitang si Adeline. Buti na lamang at meron siyang ganyang gamit sa loob ng kotse. Agad na ikinabit yon ng matanda sa gilid ng kotse upang hindi makatakbo ang dalagita. Sa wakas, nakuhuli na rin ako ng batang kagaya mo. Pagsisisihan mong ginawa mo. Hindi mo ba alam na masama ang magnakaw? Sad pa ni Bettina. Po, hindi po ako magnanakaw. Nautal na wika ni Adeline. Anong hindi? Huling-huli kita sa akto na nakatingin sa bag ko na puno ng pera. Kaya ano ang intensyon mo ha? At bakit nasa loob ka ng kotse ko? Sinara ko naman yung kanina pag alis ko. Seryosong sad ni Bettina at agad na hinila si Adeline palabas at pinasakay ito sa likuran ng kotse. Ma'am, hindi po talaga ako magnanakaw. Ba't sumasagot ka pa talaga ha? Pwes, sa presinto ka na lamang magpaliwanag. Sad ng Donya at agad na pumasok sa loob ng sasakyan at pinaantar na ang kotse. Nakalimutan na nga niya ang utos ng kanyang anak dahil sa batang nahuli niya. Ma'am, parang awa niyo na ho. Hindi po talaga ako magnanakaw. At talagang pumasok lang po talaga ako sa kotse niyo dahil nakita ko po itong nakabukas. At kung magnanakaw man po talaga ako, ay kanina ko pa po sana kinuha yung mga pera niyo. At ako'y umalis na mabilis. Pero hindi ko po yun ginawa. At bakit naman kita paniniwalaan ha? Kasi hindi nga po ako magnanakaw ma'am. Parang awa niyo na po. Hindi ko pa po gustong makulong. Hinihintay pa po ako ng kapatid ko. Nang lilimos na nga lang ho kami ng kapatid ko para may makain eh. Umiiyak na saad ni Adeline na siyang naging dahilan upang itigil ni Bettina ang kotse dahil naaawa siya sa tunuran nito. Alam ko ang gawain ng mga katulad mo, Iha. Kung gusto mong pakawalan kita, ay magsabi ka sa akin ng totoo. Usal ni Bettina. Agad namang pinagpawisan ng malapot si Adeline. Iniisip niya ang kalagayan ni Kristal kapag nakulong siya. Ma'am, please po. Huwag niyo po akong ipakulong. May kapatid po ako at pasensya na po talaga kayo kung nagtangka po akong nakawan kayo. Wala po akong kinuha sa inyo dahil sa sobrang gulat ko po sa nakita kong pera sa loob ng sasakyan niyo. Kaya hindi po ako nakagalaw. Nagawa ko lang naman pong magnakaw dahil ayun lamang po ang naisip kong paraan para mabuhay kami ng kapatid ko dito sa lugar na ito. Naiiyak na wika ni Adeline sa Donya. Siyang naging dahilan upang mahabag sa kanya ang matandang babae. Ano bang pangalan mo, Iha? Adeline po, ma'am. Iha, tandaan mo maraming paraan para mabuhay ang isang tao. Mali ang ginagawa mong pagnanakaw. At ilang beses mo na ba itong nagawa? Ngayon pa lamang ho, dahil sa kadalasan ay kasama namin si Kuya Wilson. Dahil siya po talaga ang kumagpop sa amin ng kapatid ko nang mapatpat po kami dito. Siya din ba ang nagturo sa inyo na magnakaw? Opo, ma'am. Kasi sabi niya ay wala raw pong ibang paraan
Dahil sa nabuhay lang raw po siya dito sa lugar na ito sa pamamagitan ng pagnanakaw. At sumunod naman po kami dahil sa wala po kaming ibang malapitan kung hindi siya lamang po. Asan nga pala ang mga magulang nyo? Iniwan na po kami ng mga magulang namin at hindi po namin alam kung nasaan na po sila ngayon. Kaya ma'am, nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyo po akong ipakulong. Hinihintay po ako ng bunso kong kapatid. Wika ni Adeline sa matandang babae. Napabuntong hininga naman si Doña Bettina sa kanyang natuklasan. Hindi kita pakakawalan, iha. Dahil sa alam kong babalik ka ulit sa pagnanakaw para mabuhay. Maling-mali yun. Maraming paraan para mabuhay, iha. Kung marunong kang magsikap at magtiyaga, ay magagawa mong mabuhay. Kaya't may iniisip akong paraan na alam kong makakatulong sa'yo at pati na rin sa kapatid mo. Ano po yun, ma'am? Tanong ni Adeline sa matandang babae. Tuturuan kita kung paano gumawa ng tinapay. Nang sa gayon ay may maibenta kayo ng kapatid mo. Kikita ka ng pera sa maayos at malinis na paraan. Dahil ang pagnanakaw at ang panglalamang sa kapwa ay kaakibat niyan ay kapahamakan na kahit kailan ay hindi ka aasenso. Dahil sa maling paraan mo ito kunyuha. At baka sa kulungan na talaga ang bagsak mo kapag hindi ka pa tumigil dyan. Naku, ayoko pong makulong, ma'am. Natatakot na wika ni Adeline. Kaya naman sumama silang magkapatid kay Doña Bettina upang turuan kung paanong gumawa ng tinapay. Ma'am, maraming salamat po sa pagpapatuloy niyo po sa amin dito sa bahay niyo. Wika ni Adeline. Walang anuman yan, iha. Ang gusto ko lang ay magbago ang takbo ng buhay niyong magkapatid, lalo pat babae kayong dalawa. Hindi pagnanakaw ang solusyon para makaraos lamang sa buhay. Mabuti na lamang at ako ang nakahuli sa'yo, dahil kung ibang tao yan, ay diretso ka na talaga sa DSWD. Basta ipangako niyo sa akin, ha, na hindi na kayo babalik sa pagnanakaw at sa muling pagkikita natin ay nabago na ang buhay niyong magkapatid. Wika ni Doña Bettina sa dalawa. Paano po magbabago ang buhay namin? Hindi naman po kami nakapagtapos ng pag-aaral. Tanong ni Adeline sa matanda. Asenso ka, Adeline. Basta lumaban ka ng pati sa buhay. Yang tinuro ko sa iyo na paggawa ng tinapay at ang binigay ko sa iyong pampuhunan, yan ang gamitin mong tungtungan para umasenso ka sa buhay. Wika ni Bettina sa dalagita. Kaya naman ang araw ding iyon ay paspasang tinuruan ng matandang babae ang magkapatid na gumawa ng iba't ibang uri ng tinapay. Binigyan rin niya ang mga ito ng pangunahing gamit para panimula sa kanilang maliit na negosyo. At syempre, panimulang puhunan na rin. Maraming salamat po, ma'am. Tatandaan ko po lahat ng mga sinabi niyo sa akin. At kung bibigyan po ako ng pagkakataon na magkita po tayo ulit, ay bagong Adeline na po ang harap sa inyo. Masayang wika ni Adeline sa babae. Aasahan ko ang lahat ng sinabi mo sa akin, iha, ha? Naway magtagumpay ka sa buhay mo. Usal ni Bettina bago sila tuluyang maghiwalay. Nang araw ding iyon, ay tuloy nang tinalikuran ng magkapatid ang pagnanakaw. Bumalik sila sa kanilang probinsya kung saan naroon ang kanilang barong-barong. Sinimulan nilang magkapatid ang paggawa ng iba't ibang tinapay gamit ang natutunan nila sa matandang donya. At ang maliit na puhunang ipinagkaloob nito sa kanila ay ginamit nga nila. Sa una ay mahirap pero hindi naglaon dahil sa tiyaga ay unti-unti na silang nagkaroon ng mga suki hanggang sa lumaki unti-unti ang kanilang negosyo. Nakabalik sa pag-aaral si Cristal habang si Adeline naman ay nakatutok sa paggawa ng tinapay. Hindi naglaon ay naipagawa nila ang kanilang barong-barong na formang bakery na. Kumuha siya ng isang katuwang sa paggawa hanggang sa lumipas pa ang 2 taon, ang simple at ang maliit na puhunan na ipinagkaloob sa kanila ng matandang donya ay lumago na nga. Nagkaroon sila ng isang maayos na pwesto sa syudad at may ilan na rin silang tauhan. Hindi na sila naglalako dahil nakilala na ang kanilang gawang tinapay. Dahil doon ay nakabalik na si Adeline sa kanyang pag-aaral habang umuusad ang kanyang munting bakery. Lumipas pa ang 10 taon. Parehas nang nakagraduate ang magkapatid. Ngunit hindi sila nagtrabaho. Sa halip ay mas pinagbuti pa nila ang lumalaki nilang bakery na meron ng 5 branch at mahigit 100 empleyado. Kasama na nga roon ang mga batang nasa lansangan na nakasama nila dati. Ipinamulat ni Adeline na hindi pagnanakaw ang sagot sa kahirapan upang makaraos ka sa buhay. Unti-unti
ay nabago ang pananaw ng mga batang nakatira sa lansangan noon sa tulong ng magkapatid na sina Adeline at Crystal na minsan na ring naging biktima ng kahirapan at maling pananaw sa buhay. Ate Adeline, salamat po sa pagkukup sa amin dito. Buti na lang ay naniwala kami sa iyo. Kung hindi hanggang sa ngayon ay sa kalsada pa rin kami at araw-araw na hinahabol ng mga pulis. Wika ng isang batang lalaki na ngayon ay isa sa kanyang mga tauhan sa bakery. Labis naman ang sayang nararamdaman ni Adeline kung kaya't binalikan niya ang isang taong naging dahilan at nagbigay ng daan upang magbago ang kanilang buhay na magkapatid. Ito ay walang iba kung hindi si Doña Bettina na noon ay nakaratay na dahil sa katandaan. Hindi naman na siya nito matandaan dahil sa pagkakaroon ng Alzheimer's, ngunit sa puso ng matanda, tandang-tanda pa niya ang batang minsan niyang nahuli sa kanyang kotse, 10 taon na ang nakakaraan. Dinalhan ni Adeline ng iba't ibang klase ng tinapay doon ng Donya. Alam mo ba, Iha, ganitong-ganito ang lasa ng tinapay na gawa ko noong araw. Saan mo ba nabili ito? Usal ng matanda. Napatulo naman ang luha ni Adeline dahil sa magkahalong emosyon. Una, nanghihinayang siya dahil halos hindi na siya nakilala ng matandang naging dahilan kung saan man siya naroon ngayon. Ngunit sa kabilang banda naman ay masaya siya dahil sa puso ng matanda, hindi niya nakakalimutan ng batang itinuwid niya ang buhay. Totoong hindi solusyon ang paggawa ng masama para lamang ikaw ay mabuhay. Palaging tandaan na nasa iyong sarili na ang paraan kung paano ka makakasurvive sa buhay nito. Patuloy mo lamang itong hanapin at alamin at baka isang araw, ito na ang tumulong sa iyo para maabot mo paunti-unti ang iyong mga pangarap. Kayo mga kabarangay, anong masasabi niyo sa kwento natin sa araw na ito? I-comment niyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. Hanggang sa muli nating kwento kabarangay. Thank you so much and peace out.